Okay, so a while ago, alright, so a while ago I discussed the neurotransmitters. And when we say neurotransmitters, these are the chemical messengers. So dumadaloy sila, they flow, okay, in the neurons because they are transmitted by the neurons. They are signals, they are regulators, and they affect the body functions. They regulate the body functions because there are neurons connected to muscles, there are neurons connected also to glands, and indeed, uh, all of our body are connected to each other. And bakit ako nakakapagsalita? Bakit ako nakakasayaw? Bakit ako um, doing motion? It's because of the signals by the neurons, okay? And so neurons, okay, meron siyang uh, dinideliver or tinatransmit na signal. Ang tawag doon ay neurotransmitters. And those neurotransmitters are, example, dopamine, serotonin, glutamate, norepinephrine. And today we will be discussing them one by one because this is the foundation of our discussion: alcohol and alcohol metabolism, drugs and drugs of abuse. Why? Because bakit kaya nag-iba ang mood ng isang taong dangerous drug user? Yan. Because I'm introducing these elements of the discussion so that later on we are going to correlate. Okay? How are these related to the alcoholism? How are these related to abuse? Okay? Okay, sabi nga dyan, di ba? Huwag mong subukan. Yeah. Right, so just to reiterate, no, neurotransmitters are chemical messengers released by neurons that transmit signals across synapses to another neuron, muscle, or gland to regulate the body functions such as the mood, the movement, pain, sleep, and reward. Examples are dopamine, serotonin, GABA, glutamate, and norepinephrine. Now, when neurotransmitters become imbalanced, please take note, the various physical and psychological disorders may occur. So, um, we need to maintain the balanced neurotransmitters in our body so that the balance and regulated functions of our body are being maintained, of course, because these chemicals play essential roles in the mood. What else? In the behavior. Okay, behavior, take note every class. Kung ikaw ay tamad, baka sobrang baba ng level ng neurotransmitters mo. Kung ikaw ay tardy, di ba? Kung ikaw ay sleepy, kasi baka yung neurotransmitters ay masyadong mag-decline. May possibility na ganoon. Okay? This is a superficial discussion. This is an informative lecture that would enable you also to appreciate the beauty of science and its relationship to forensic chemistry and toxicology. And yan, syempre, para ma-recognize natin bakit ganito ang behavior ng isang tao. Bakit kaya itong taong ito ay sobrang sigasig, sobrang sipag, sobrang happy lagi, 'di ba? Nagki-quiz siya palagi kaya happy siya, ganun. Yan, inaantok ka, nakakaalala ka, memory, yan. Actually, it's the neurotransmitters, no? Movement. O bakit ka nakakagalaw, 'di ba? It's actually the neurotransmitters. And stress response, of course. Lalo na, grabe-grabe, ang dami-dami na naman quiz, tapos may exam na naman, tapos mayroon pang mga video requirement na nagagawin, di ba? So, nagiging stress tayo, no? And also learning. Ayan. Yung desires natin na parang uh, we desire more of improvement and knowledge, it's because of the neurotransmitters and also emotions. Ayan. Bakit ako happy? Bakit kaya ako sobrang lugmok ngayon? Sobrang uh, nasasaktan, di ba? And please take note, syempre, that's the beauty of understanding also human because
being human is a three parts being, ano, your soul, yan, meron kang kaluluwa, nandiyan yung mga emotions mo, nagsisettle, pero ang magbibigay ng ebidensya ng iyong kalooban ay ang ating katawan. As you have mentioned, kung ano yung iniinda mo ngayon, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, it will reflect by our physical body. That's the beauty of reflection, because the body is a reflective, okay, part of human. Diba? I can smile, you can smile, but inside, you are sad. Okay? And magre-reflect pa rin if that smile is genuine or faked. And that's why the neurotransmitters kasi, okay, hindi mo siya po pwedeng maitago. Okay? So yun lang, no? Yan, actually there's an uploaded, the slide will be uploaded, and of course here are the examples, no? Dito ko susulat sa video na ito yung mga pinagsasabi ko, simplification, but you can watch also my uploaded, no, podcast lecture na mayroong slide. Okay, so according to our slide, we have what we call dopamine. Okay, so isa-isa na natin yung mga neurotransmitters kanina. We have a dopamine. It is a neurotransmitter associated with pleasure. Okay, so sulat natin dito, dopamine. Ano daw siya? Pleasure, motivation, reward, movement, and focus. Baka kaya ka hindi nagpo-focus sa subject mo kasi baka wala kang masyadong dopamine. Hindi ka nakaka-focus kasi wala kang masyadong dopamine. Kaya ka focus kasi dahil sa dopamine. So, please take note, it is commonly called the feel-good. Ayan. Bakit ang buti-buti ko? Yes! Diba? Or yung tinatawag nating reward feeling. Feeling good, like I should. Diba? So, dopamine is the feeling of pleasure. Satisfied ka. Wow, ang buti ng pakiramdam mo, ang buti ng environment mo. Okay? So, feel good or reward chemical because it is released when a person experiences pleasure or accomplishment. Yung pumasa ka sa Forens 5, di ba? Pag pumasa ka sa Forens 5, yung dopamine mo sobrang taas. So, you are good. Di ba? You are satisfied. You are happy. Ganon. So, the main functions of dopamine is control, motivation, and reward. So, maglagay tayo ng mnemonic, ha? Ang mnemonic natin ay DPG. Sorry. Okay, DPG. DPG kasi, dopamine, pleasure, good. Okay? Yan. Dopamine. P, pleasure, mine. Okay? Dopamine. The dopamine, the pleasure is mine. Dopamine. Ayan, DPG. Okay. Next. So, it regulates also the movement and coordination. Yung neurotransmitter na to, okay, siya ang nag-enhance also ng focus at attention natin. Diba? So, siya din ang nagre-regulate ng galaw natin, ng coordination natin. Pag sinabing tikas, ganon. So, nakakagalaw ka. Matikas ka, okay ka. Siya din ang nag-i-impluwensya ng learning and memory. So, please take note, this is my payo, no? Mga students. You need to increase the dopamines para ikaw ay makapag-aral ng mabuti because dopamine influences learning and memory. Actually, kapag burnout ka, drained ka, stressed ka, wala ka talagang maalala. And the only key is you need to increase the levels of dopamine in your body. Later on, I will show the foods, okay, na pwedeng makapagpataas ng dopamine natin. Kasi yun lang ang secret natin eh. Ibigay mo lang sa katawan yung kanyang gusto. Kasi i-convert naman yan eh. Pa-process naman yan ng katawan eh. So, hindi mo kailangan ng iba pang mga external environment sources. Okay? O kaya naman ng mga gamot para ito ay iyong maalala. Okay?
Kaya nga may mga gamot na nalikha, mga supplements kasi actually, mood enhancers po yung mga yan ng mga neurotransmitters. Okay? Pero may natural kasi na neurotransmitters na pwede mo namang tulungan yung katawan mo kasi ang body po ay natural. And also, it contributes to the feeling of pleasure and satisfaction. Okay, so ito po yung effects ng dopamine. In a normal level, ang dopamine po ay nakaka-motivate. Nakaka-focus ka. Tapos positive mood. Okay? Normal levels, increase motivation. Pag nakita mo si crush, wow! Para sa kanya to, magre-review ako. Kaya ang crush ay nakakapag-increase ng dopamine. Next, better concentration. Wow, nakaka-concentrate ka. Positive mood. And good motor control. Ano yung motor? Motor control ng mga pangangatawan. Yung okay ang galaw mo. Okay? Pag mababa po ang dopamine, tandaan po ninyo, pag mababa ang dopamine, ito depressed ka. Okay? Wala kang motivation. Tapos fatigue. Ang bigat-bigat ng katawan mo. Tapos hirap ka din na mag-concentrate. There's difficulty in concentration. 'Di ba? Pagpasok mo sa eskwela, F2F, bakit kaya parang pagod na pagod ka? Parang puyat na puyat ka? Actually, the problem there is yun nga, may reason. Stress ka, burnout ka. Kaya anong nangyayari dyan? Okay? Ang nangyayari, ikaw ay walang motivation, wala kang mood makinig. Kasi yung dopamine mo sobrang ba. Okay, so, ganoon kapag mababa yung dopamine mo. Ngayon, pag sobra naman sa dopamine, anong mangyayari? Okay? Pag sobra ka sa dopamine, syempre, pwede yang maging addict ka na. Okay? It contributes to addiction. And then, it contributes to aggressive behavior. Di ba sabi natin kanina, ang dopamine ay controller ng behavior natin. Matino kang gumalaw, pero usually kapag sobra ka sa dopamine, di ba, bakit aggressive ka? Bakit bigla mo nalang nibabato yung upuan? Diba? Tapos nag-hallucinate ka na. And then, what we call is schizophrenia-like symptoms. So, when we say schizophrenia-like symptoms, ito yung mga, parang, pag tinitignan mo yung isang tao, pag tinitignan mo yung environment mo, umiikot siya. Ganyan, umiikot siyang ganun. Tapos may naririnig kang mga something sa tainga mo. That's the schizophrenia-like. Kaya minsan, di ba, kapag lulong ka, based dun sa mga nare-rehab na, pag lulong ka, parang nagre-react ka ng wala naman dahilan. Kasi, pag nasobra ng dopamine, yan, sobrang aggressive ng behavior mo, mananapak ka na lang, di ba? Gaganon ka na lang. Hindi mo na alam. Okay? Okay, so, eto po. There are foods rich in the tyrosine. Usually, ang dopamine, okay, ay na-stimulate yan or nakakatulong sa pagpaparami ng dopamine yung mga tyrosine-containing foods. Okay? Ang tyrosine kasi ay isang amino acid. Okay, makinig kayo. Ito po yung mga tyrosine-containing food. Itlog, manok, isda, banana, avocado, nuts and seeds, tapos dark chocolate. Kaya nga pansinin nyo, kapag nag-quiz kayo, pag nag-exam kayo, actually, dapat may baon kayong mga tsokolate. Kahit KitKat, ano pa, yung Kisses, Reese, lahat ng mga tsokolating yan. Actually, they increases the level of dopamine. Banana, syempre, avocado. Kaya, pag pumunta kayo ng quiz, o kaya nag-exam kayo, dapat may baon kayong banana, o kaya kumakain kayo ng banana, mga tsokolate. Lahat ng mga na-mention ko dito, dapat ito yung mga baon ninyo, dapat ito yung mga kinakain ninyo para hindi kayo tatamad-tamad. Nakuha po? Ito ang mga nakakapagpayaman ng mga dopamine sa katawan natin. Okay? That's why boiled eggs, if you are going to gym, that's why boiled eggs is not only for the muscle build-up but also for the mood enhancement. Diba? You will believe a man can fly. Okay? That's why you should have this in your kitchen and in your dormitories and apartments, no?
Pag kumakain ka ng banana, di ba? Oo nga pala, ganun pa rin sinasabi ni sir. Kaya pala nagigets ko, napakadali lang palang pumasa ng 4 5. Napakadali lang talaga ng 4 5. Wala lang talaga akong neurotransmitters enhancer. Hindi lang talaga ako kumakain ng banana, ng chocolate. Okay, for the next neurotransmitters, we have what we call the serotonin. Okay? Serotonin is a neurotransmitter responsible for the mood regulation, emotional stability, sleep, appetite, and happiness. Wow, happiness. Ito ang mnemonic natin dito. Oh. If you are zero, you are happy. Diba? Serotonin gives happiness. Zero, happy. SH. Ano yung dopamine? Dopamine. Mine is dopamine, pleasure, mine. O, dopamine. Serotonin, na zero ka, may happy ka. Okay? Yun. So, it is called the happy chemical. Yung isa kanina, yung dopamine, good. Ito namang serotonin, happy chemical. Okay? So, it's about 90% of 90% of serotonin is found in the GIT. Okay? So, usually, may bituka, no? Guts. So, ano ang function ng serotonin? Ito. Taga-stabilize siya ng mood mo. 'Di ba? Ano yung common reasons natin bakit tayong mga tao minsan, uy, gawin mo na yung trabaho mo. Uy, mag-review ka na. Wala ako sa mood. Usually, ganun ang gusto natin eh. Wala ka sa mood kasi yung katawan natin merong hinahanap pang gawin bago ka gumawa sa mood mo. Halimbawa, gusto mo mong kumain ng, di ba, halimbawa, cravings ka ng pinunig, tapos cravings mo halo-halo, di ba? Tapos cravings mo, Dubai Chewy Cookie. Minsan hindi ka makagalaw eh, kasi hindi mo pa natitikman yung Dubai Chewy Cookie. Pero dahil natikman mo na yung Dubai Chewy Cookie, bakit ang sipag-sipag mo? Parang gano'n. Bakit naka-review ka na? Ganun kasi, may mga desires tayo kasi na hindi pa natin nabibigay sa katawan, kaya minsan ang sagot natin wala tayo sa mood. Baka kasi hindi ka pa gumagala. Kaya siguro wala ka sa mood. Pero pag nakagala ka, makakapag-review ka na. And usually ganun po yung kailangan ng katawan talaga, yung neurotransmitters. Okay? It regulates also the sleep cycle. Bakit kayo naantok? Kaya minsan kapag ka may insomnia ka o kaya hirap ka makatulog, baka kasi yung serotonin level mo minsan fluctuating. Okay? Pwede mataas, pwede mababa, o kaya naman wala. Ganun siya. And it controls the appetite. It also helps in the digestion. Di ba? Pag kumakain tayo. It supports also the emotional well-being. It assists the memory and learning. So usually itong dopamine at serotonin kailangan talaga natin. Lalo sa pag-aaral. Yan. And also emotional well-being. So baka kaya ka wala sa mood tapos malungkot ka, parang may something kulang. Baka kasi yung serotonin level mo masyadong hindi ka mataas. Actually, ang normal levels po ng serotonin natin, kalmado ka lang. Alam mo yung pumasa ka tapos kalmado ka lang. Bumagsak ka, kalmado ka lang. Parang walang nangyayari. Kasi it stables your emotion. Tignan mo ito. Ito yung mnemonic natin. Emotional stability. So, she. Ano yung she? She may be the face I can forget, the face of treasure or regret. Diba? Yung kantang she. Yan ang mnemonic natin. She means serotonin, happiness, and also emotional stability. Kaya kayong she, pagka nawala siya, diba? Nagiging barumbado ka. Tapos, yung stability ng emotion mo, nagiging imbalance. Okay? Tapos, yun, healthy appetite also. No? So, kapag mababa po ang serotonin, tandaan natin, pag mababa ang serotonin, depressed ka. Parang gano'n din sa dopamine, di ba? Depressed ka, tapos anxious ka, tapos, insomnia ka, irritable ka, tapos may mood swings ka. Okay, remember that. DIME. Depression, anxiety, insomnia, irritability, mood swings.
Okay? Bakit kaya ganito ka mag-isip? Bakit kaya eto ang dami mong cravings? Usually, those are the reactions of neurotransmitters. Okay? Okay. So, the excess or much concentration of neurotransmitters, okay, will cause also serotonin syndrome. Tapos, ano pa? High blood pressure. Di ba? Nakaka-high blood talaga. Siyempre, ito yung literal na high blood talaga. Kasi ang serotonin, di ba, nakakatulong sa digestion. Okay? Kasi yung majority ng serotonin nasa sikmura, di ba? Sa may guts natin. And usually, siyempre, kapag imbalance yung serotonin mo, it cannot assist really the digestion processes. Baka nasosobran na rin tayo minsan sa asukal, nagkukos yan ng sobrang taas din ng pressure, etc. etc. At yung isang cause ng high blood, yung isang klase ng high blood, yung talagang mainitin ang ulo mo. Diba? Konting ingay lang, sobrang grabe na. Naiirita ka na. And then, agitation. Confused ka pa. Tapos, magkakasakit ka pa. Those are the cause of sobra naman sa serotonin. Nung nasobran mo sa serotonin. Ayan. Kasi nga di ba nagkukos na yan sila ang regulator ng digestion. So kapag sumobra, baka gugutumin ka pa lalo, di ba? Tapos yun lang naman yung nakita kong scientific explanation doon. Okay. So kung kanina si dopamine, tyrosine, ang kailangan mo dapat si serotonin, kailangan mo ng tryptophan. No? Tryptophan. Okay, ano na yung mga foods na mayroong tryptophan? Turkey. Yan, sino nakatikim ng turkey? Salmon. Sino nakatikim ng salmon? Itlog, cheese. Wow, di ba? Cheese yung lalo na yung lalagyan mo ng cheese yung buldak mo, di ba? Ang sarap-sarap. Kaya pala na-realize ko, bakit nga ang ganda ng mood ko pag kumain ako ng buldak? Kasi may cheese pala yon. Tofu, yan. Sa mga mahilig sa tofu, sisig, lechon, tofu rice. Alam nyo ba, favorite ko yung tofu na yan. Kaya pala ang ganda ng mood ko kapag kumain ako ng tofu sisig, di ba? And also, nuts. Anong nuts yan? Kahit anong nuts. And also, we have the pineapple and oats. Yan. Okay? Okay, so next what we call the next neurotransmitters is the GABA. Okay? So pag sinabi natin GABA, it is the primary inhibitory naman. Okay? Inhibitory neurotransmitters. Okay? In the brain. It slows down the brain activity and prevents the overstimulation of neurons. I'll repeat. Meron tayong tinatawag na GABA. Okay? So, the GABA is the primary inhibitory. When we say inhibitory, nang pipigil po yan. Inhibitory neurotransmitter in the brain. It, okay, inhibitory, slows down the brain activity. So, ito yung mabibigay, yung neurotransmitter na GABA, sasabihin niya, brain, pagod ka na. Slow down. Okay? Wait lang. Nasasobran mo na mag-function. Sobrang pinipigilan niya. Ang GABA also prevents the overstimulation. Yung mga neurons natin sobrang excited. Galaw sila. Ganon sila ng ganon. Sasabihin ni GABA, oops. Teka, easy bro. Yan. Si GABA, tagapagpabagal. Diba? Tignan mo, ito yung mnemonic. Di ba GABA siya? Pag binaligtad mo, lagyan mo ng L, bagal. GABA, tagapagpabagal. Ganun yun. So, ano ba kasi ang function ni GABA? Ang function ni GABA, taga-relax.
Di ba? Anong ginagawa natin? Pagod ka sa trabaho, pagod ka mag-aral, anong nangyari sa utak mo? Walang pumapasok. You need to relax. Okay? Anong nangyari? Pag over-caffeinated ka, kape ka ng kape, 5 times ka ng kape sa isang araw, pagkatapos kumain ka pa ng may mga sili. So, anong nangyari? Na-anxious ka na. Wala, ano kayang lalabas ni sir sa quiz? Lalabas kaya to? Multiple choice kaya yung exam? Identification kaya yung quiz? Ha? Grabe. See? You are panicking because yung neurotransmitters sa katawan mo sobrang taas na. Kaya pag lumabas si GABA, oops, bagal ka muna. Ha? Papatulugin ka niyan. Ano pa? Kapag na sobrang excited kasi yung, alam nyo na-observe ko rin, ito sa sarili ko, experience ko, pag kumain ako ng pancit canton, tapos nagkape ako, sobrang excited. Parang ang lakas talaga ng apog ko eh. Ang lakas talaga yung signals ng nerves ko. Feeling ko to sobrang sobrang excited talaga nila. Hindi talaga ako makatulog. Siguro yung GABA ko eh medyo mababa that time. Kasi syempre pag na-excite ang neurons, sobrang yung signal din, di ba? Na re-release. And also, it regulates the muscle tone. Diba? Alam niyo po, kapag meron kang GABA in a normal level, you are calm. Kalmado ka lang. Yeah? Walang nervyos. Relax ka, tapos ang sarap, ang himbing ng tulog mo. Tapos, controlled stress response. So, marunong kang kumontrol ng mga stressors mo. Kailangan mong GABA. Next, yung low GABA, pag sobrang baba ng GABA mo, di ba, inhibitory to eh. GABA is inhibitory. So, ibig sabihin, pag mababa ang GABA mo, walang nag-i-inhibit. Walang nag-i-slow down sa brain. Kaya ka na anxiety. Kasi yung brain mo, magpaparing talaga yan. Release signal. Ha. Tapos ikaw naman, hala, oo nga no. Ano nang gagawin ko? Hala, magluluto pa pala ako. Hala, magre-review pa pala ako. Hala, may quiz pala kami bukas. Hala, mag-exam na kami pala next week. Ganon yung isip mo. Tapos, maya-maya, syempre naapektuhan na yung regulation ng body function. Dahil nagkaroon ka ng anxiety, naging anxious ka na, nagkakaroon ka na ng panic attack. Bakit? Hindi na ako wait lang, hindi na ako makahinga. Ganon. Okay? Kasi nagpapanik ka eh. Kaya minsan, kapag hindi ka makahinga, yun lang, nagpapanik ka talaga. Anxious ka kasi. Tapos, dahil anxious ka, hindi ka makahinga, syempre, hindi ka na makatulog. Tapos, dahil hindi ka na makatulog, restlessness ka na. Nakuha? So, ito yung kagandahan ng mga neurotransmitters natin. Actually talaga, ma-observe ninyo, bakit kung gusto mong i-assess yung mood mo, gusto mong maging matino ka yung behavior mo, you need to give your body the requirement or the required neurotransmitter. Kumain ka ng mga pagkain na may tyrosine, tapos tryptophan. Na-mention ko naman dito sa slide. May mga saging, may mga tsokolate. Diba? Kaya ako minsan, pagka medyo stress ako, kain ako, tsokolate. Hanap ako dyan ng mga mani. Okay, ano pa ba? Hanap ako ng itlog. Ganon. So, maya-maya, kakalmado na ako. That's how you control yourself. That's how controlling also the stress response. See? Kailangan malaman yung mga bagay na ito. Kasi later on, we will correlate this. Pag sobra ka naman sa GABA, wala kang alertness. Diba? Sobrang hina din. So, pag sinabi, Tejon Badis, ready, greet. Tapos ikaw, Sir, good morning, sir. Thank you, sir. Ganon ka. Sobra naman sa GABA yon. Usually, ganon. Okay, tapos nasusuka ka pa. Yan. Pag nasobrahan. Di ba ang GABA ay tagapagpigil, tagapagpabagal. Pag nasobrahan naman yung GABA mo, wala ka naman na talagang mood. Yun naman. Kaya nasabi natin, masama lahat ng sobra at kulang. Dapat sakto lang. Kasi yung katawan ganon. Masama lahat ng sobra at ng kulang. Dapat sakto lang. Palagi. Ganon din sa pagmamahal, di ba? At sa pag-ibig. Dapat sakto lang talaga. Huwag masyadong sobra, huwag din masyadong kulang. And that is the principle of the entire humanity naman siguro. Huwag din masyadong maraming pera, huwag din naman masyadong kulang. Dapat sakto lang. Di ba? Ganon.
So, ito na po yung mga food sources that support the GABA production. Para lang may taga signal sa utak mo na, oy pre, bumagal ka naman muna, pre, slow down, pre, pahinga ka muna, pre, inhibit muna kita ha. Ano yung mga pagkain na yan? Kimchi, tsaka yogurt, kaya pala ang sarap-sarap pag nagsasamji tayo, di ba? Yan, kimchi, mga fermented foods. Also, brown rice, spinach, also broccoli, banana, almond, and green tea. That's why it's healthy to eat chop suey as well, and also the green tea. Okay? Because those are the sources of GABA. Okay, rich and GABA. Also is termed as the accelerator. Siyempre, nag-accelerate ka, di ba? Yan. So, what are the food sources? Tomato, and also mushroom, soy sauce, and cheese. Of course, meat. Okay, meat of pork, meat of beef, so on and so forth. Those are the excitatory neurotransmitters. Okay, and then find these resources and eat them. Next, we have what we call the norepinephrine. Norepinephrine is a neurotransmitter and the hormone involved in alertness. Ito naman, norepinephrine, alertness, attention, stress response, and the fight or flight reaction. It prepares the body to respond to danger or stressful situations. This is always the neurotransmitters that rising up in me. Every time I hear wang-wang, gumaganon, talagang yung neurotransmitters ko ng norepinephrine, talagang alert eh. Tapos, di ba, attention ka, gano'n. Stress response yan. So, minsan, di ba, try ninyo, bakit kaya kapag hinahabol ka ng mga aso, kahit may sugat ka, di ba, sila dito nahabol ng aso, kahit may sugat ka, bakit ka nakatakbo? May sugat ka, pero hindi mo naramdaman yung sugat mo. Usually kasi, that's the effect of neurotransmitters, the norepinephrine. It is responsible for the fight or flight reaction. Nakuha? Kasi it prepares the body to respond on danger or stressful situations. Parang yung ano kasi, yung cause ng pain mo ay dahil din yan sa neurotransmitters. Tapos, yan kasi yung nasisignal eh. Kaya masakit yung sugat, halimbawa, kasi meron niyang neurotransmitters, may signal na nasisend dyan na ini-interpret ni brain as pain. Pero pagka hinabol ka ng aso, yung norepinephrine mo, siya ang magra-rise. So, parang makukover up yung pain na neurotransmitter dito. So, ang mangyayari doon, pagka nag-rise na yung level ng norepinephrine mo, yun na ang, siyempre, dadaloy sa buong katawan mo. Kaya hindi mo nararamdaman minsan yung sakit. Tapos maya-maya, pag uwi mo, ay dyan na naman siya. Nag-subside na yung norepinephrine, neurotransmitter, tapos susunod na yung pain ulit. So, yan. Yung heart rate regulator din siya. Usually, pag nakita mo si crush, nabigyan ka ng regalo, wow. Diba? Bumibilis ang pintig ng puso mo, tulak ng bibig, kapig ng dibdib, di ba? Tapos, yung alertness mo, sobrang aware ka sa mga sinasabi mo, napaka-conscious mo. Tapos, yung blood pressure mo din. Kasi konektado si heart rate sa blood pressure. Tapos, you also, nakakatulong ka rin sa pag-respond sa mga stressors, di ba? So, ano ba yung mga pagkain? Tyrosine. Tingnan nyo ano bang na-observe ninyo? Yung dopamine tsaka norepinephrine, di ba? Ito, norepinephrine. Ang end nito in, kaya galing siya sa tyrosine. Tignan mo si dopamine, ang end niya ay INE, galing siya sa tyrosine. Para hindi kayo malito. Okay? Ayun. Tapos, meron tayo ditong, saan mo makukuha yan? Siyempre, ganun din, sa manok. Ano pa? Sa isda, sa itlog. Soybeans, yan, mga vitamilk, pwede. Yan also sesame seeds.